Hindi talaga ako mapakalinika eh. Kaya ba hindi ka makatulog? May tiwala ako sa kuya mo. Pero nagdududa talaga ako eh. Ang laking halaga agad yung nabawas sa bank account niya. Saan kaya napunta yon? Sigurado ka ba wala kang alam? Wala ba siyang nakukwento sa'yo? Wala ate, I swear. Ano ba? Mas loyal ako sa'yo, di ba? Kaysa kay kuya. And kung may alam man ako, sasabihin ko agad sa'yo. Ngayon lang kasi nangyari to eh. Araw-araw siyang nag-withdraw sa account niya at hindi biro yung halaga. Ilang araw pa lang kami dito, ang laking pera agad yung nabawas. Di ba sinabi naman niya na may bago siyang business? Oo nga, pero iba talaga yung kutob ko. Ano na naman ate? Hindi kaya may babae siya dito? Bakit doon niya binibigay yung pera? Wala naman siguro. Anong hindi? Bakit? Imposible ba yung naiisip ko? Kilala mo ang kuya mo. Baka marami siyang naging girlfriends dito. Eh, paano kung may binalikan siya doon? Sabihin mo nga sa akin, sino-sino ba mga nakarelasyon niya dito sa lugar na to? Nay! Anak! Ako, pasensya na. Hindi pa ako makakauwi. Kasi pinag-overtime ako ni Madam Jacinta. Ganun po ba? Hingi po sana ang tulong niyo. Ano yun? Naku, kung kukulitin mo na naman ako tukol sa tatay mo, naku anak, wag na. Hindi po, Nay. Ano yun? May napulot po kasi ako kaninang sobre. Gusto ko po sanang ibalik sa may-ari. Kaso parang sa Maynila po yung address na nasa ID. Nasa na yung sobre? Nasa bahay po. Ganon? Alam mo, mamaya pa naman babalik si Madam. Ang gawin natin, puntahan muna natin sandali para makita ko yung ID. Ha? Sige po. Teka ate, huwag ka namang OA. Yung mga sinasabi mo, wala namang ebidensya or ano, puro kutob lang. May kasabihan nga, di ba? Trust your instinct. And that's what I'm doing. Alam ko, kuya mo si Chris. Pero hindi mo siya dapat pinagtatakpan. Wala naman kasi siyang kalokohan na ginagawa. Or at least, sa pagkakaalam ko. Kilala mo ba kung sino yung mga naging ex niya dito? Yung iba, kilala ko. Pero parang imposible namang may balikan pa si kuya sa mga yun. Are you sure? Ate, ano ba? Saan ba nanggagaling yung kapraningan mo? Dahil lang ba sa pera? Hanggang ngayon pinagdududahan mo ako? Hindi mo naman ako masisisi. Dahil una pa lang, alam ko na pera ko lang ang gusto mo. Kaya mo ako pinakasalan. Hanggang ngayon yan ang laman ng kukote mo. Bakit? Totoo naman, di ba? Alam mo kung totoo yan? Di sana noon pa iniwan na kita. Di sana noon pa naghanap na ako ng iba. Pero hanggang ngayon nandito ako, Via. Via naman. Marami na tayong pinagsamahan. Marami na tayong pagsubok na dinaanan. Yung puso natin nakagapos na sa isa't isa. Naintindihan mo? Chris. Chris, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Kaya ako nagkakaganito sa'yo. Alam mo naman yun, di ba? Alam mo, Via, yung pagdududa mo, yan ang sumisira ng relasyon natin. I'm sorry. I'm sorry. Sige, tama na. Tama na. Kaya, huwag ka na magduda kasi. Ngayon ka pa ba magdududa? Kung kailan may anak na tayo? Alam mo, kahit ampon natin si Bill, siya ang magbabay sa pagsasama natin. Basta ate, maniwala ka sa akin. Hindi ka lolokohin ni kuya. Promise.
Basta huwag ka na mag-isip ng mga nega kasi hindi yan makakatulong sa relationship niyo. Nay, dito po tinago. O, nasa na ba yung ID nang mabasa na natin? Ito po na yun. Nandiyan na po, Nay. Anak, wala naman dito yung ID eh. Puro pera lang yun naman ito. Nasaan yung ID? Tingin niya po. Oh, wala eh. Parang nandito naman po lahat. Pero nasan po yung ID? Alam ko po, Nay, nandito lang po yun eh. Nasaan na? Teka, yung hawak mo. Napulot ko lang ito sobre. Babalik ko sana sa may-ari. Patingin, hug na. Alam mo, para kang sinalay. Pakadamo. Wow, daming pera. Kupitan ko kaya. Kaso baka mahalata ni Tyrone. Pagalitan na naman ako. Kanino kaya to? Ang pogi naman ng may-ari. Parang kaedad lang ni nanay. Teka, parang kahawig siya ni Tyrone. Ganito rin kaya kapogi yung tatay namin? Ganito rin kaya kayaman? Ay, sana nga ikaw na lang tatay namin. Naku anak, paano natin ibabalik yan kung wala yung ID? Hindi natin makikilala yung may-ari ng sobre na yan. Nay, alam ko po nandito lang talaga yun eh. Anak, hindi kaya nahulog? Hanap-hanapin mo na lang, ha? Naku, nasaan na kaya napunta yun? Hanapin mo na lang, baka naman kasi... Ay, teka muna. Nakita mo yung ID, diba? Natatandaan mo ba yung pangalan? Nabasa ko po yung pangalan niya, kaso nakalimutan ko na po eh. Naalala ko po nung nakita ko po sa picture na lalaki po siya. Kaedara niyo po, Nay. Talaga? Hinabol ko pa nga po siya, kaya lang nakaalis na po siya sa sasakyan niya eh. Ganun ba? Mukha nga po siyang mayaman. Pero nung nakita ko po yung picture niya sa ID, mukha pong magkahibig kami. Alam niyo po bakit? Bakit? Kasi pareho kami pogi. Ikaw talaga! Pogi ka nga. Mahina naman yung memorya mo. Bato si Nay. Tumirit pa talaga. Basta anak, hanapin mo na lang yung ID ha. Para sa ganon, maibalik na natin yung sobre na yan. Kasi tinan mo anak, ang daming pera oh. Sigurado ko kailangan niya yan. Opo, Nay. Alam mo anak, proud ako sa'yo. Kasi tama yung ginagawa mo. Kapag ang isang bagay hindi sa'yo, wag na wag mong kukunin, wag na wag mong aagawin. Totoo ba yung sinabi mo kanina na magre-resign ka na? Gusto ko lang umiwas sa gulo. May asawa ka! Mali itong nangyari sa atin. Hindi dapat natin hinayaang mangyari to. Buntis po ako? Wala. Ano nangyari sa'yo? Kasi na lang kung buntis ka. Nay, kayo naman din po nagturo sa amin nun eh. Maging tapat sa kapwa, patas, at higit sa lahat, hindi kunin ang hindi sa'yo. Very good yan, anak. Nabanggit kasi sa akin ni Chris, meron daw kayong bagong business venture? Baka naman iba yung kasosyo niya. Really?
pogi niya. Diba? Mayaman, no? Tapos maputi. Ito yung idol na hinahanap ko, ah. Sabi ni Tali, ayan daw yung tatay nyo. Tali, ikaw kumuha nito sa sobre? Paano kilala ko yung batang yun? Bel! Bel! Halika, puntahan natin. Bel! Manang! May nakalimutan po ako! Tama-tama ang balik mo. Nandito yung may-ari na sobre.